Napaayos si Mia ng tayo nang bumukas ang silid ni KF. May damit na ito. Sayang, bulong niya. Do you cook? Tanong nito sa kanya kapag kuwan. Palapit ito sa kinatatayuan niya. Napakunot noo siya sa tanong nito. Bakit ba nito natanong yun? Huwag nitong sabihing ipagluluto niya pa ito, imbes na ipaglinis lang. Aba naman. Bakit po? Balik tanong niya dito. Ako ang unang nagtanong. Miss Ramones, yes or no lang ang sagot. Anang binata sa masungit na himig. Napaawang siya ng labi. Hindi niya pinansin ang pagsusungit nito. Mas interesado siya sa kung paano nito nalaman ang apelyido niya. Po? Damn, Bulong nito pero dinig niya pa rin. marunong ka bang magluto? Opo. Sa wakas ay nasagot niya. Good, you're hired. Nito't iniwan siya. Natigilan siya saglit. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Anong hard ang pinagsasabi nito? Naguguluhang sinundan niya ito. Patungo ito ng kusina. Nang makarating ito ng kusina, nilingon siya nito. Akmang ibubuka nitong labi para magsalita ng unahan niya. Sir, cleaner po ako, hindi cook. Imporma niya dito. I already know that, Mia. You did great last night, actually. But tonight, I need your expertise in cooking. And please, sarapan mo. Hindi niya pinansin ang paraan ng paghagod nito sa kanya. Sir, hindi nga po. Anong ginagawa mo dito sa Dubai, Mia? At bakit ka nagpa-part-time sa cleaner? Kahit may trabaho ka pang iba. Answer me. Bilis. Agaw nito sa sasabihin niya. Ay, pastok ba? Para magtrabaho, makaipon, at makapagpatayo po ng sariling bahay. Wala sa sariling sagot niya. Yun naman pala eh. Bakit mo aayawan ng aloko kung ganun? Di hamak na mas magaan ang magluto kaysa maglinis. Isa pa malaki ang sasahurin mo sa akin. Basta maging mabait ka lang. Napatingin siya dito ng diretso. Mukhang seryoso ang kaharap sa sinasabi nito. Paano po ang ibang kliyente ko? Simple lang. Tell them that you are mine now. I mean, sa akin ka na nagtatrabaho sa gabi. You will be my cook starting tonight. I love Filipino dishes, Mia. Feeling ko nasa Pilipinas ako kapag kumakain ng mga ganyang luto. I used to travel before. At isa yan sa hinahanap-hanap ko. Seryosong kwento nito. Mukhang nakumbinsi siya sa huling sinabi nito. Okay. Kahit sino naman dito sa Dubai, mas gusto ang pagkain Pinoy. Inisa-isa nitong itinuro ang mga gagamitin sa pagluluto. Gaya ng mga gulay, karne, at kasangkapang gagamitin. Aliw na aliw siya habang nagsasalita ito. Pakiramdam niya kinakantahan siya nito. Ngayon niya lang napansin mapula ang labi nito. Ano kaya ang pakiramdam na mahalikan ng labi nito? Hays. Kinikilig siya sa isiping yon. Napapagaya siya dito sa tuwing napapalabi ito. Naaliw din siya sa tuwing tumataas ang kilay nito. Perpekto rin ang ilong nito. Ang galing din ang pagkakagawa sa mga labi at mata nito. Bumagay sa mukha nito. Siguro maganda at gwapo din ang magulang ng Adonis na to. Napaayos siya ng tayo nang makita siya nitong titig na titig sa mukha nito. Hello? Are you with me? Miss Ramones, may dumi ba ako sa mukha? Nakunot noon itong tanong. Yes, nauutal niyang sagot. Parang gusto niyang magsisi sa sagot dahil hinawakan nito ang kamay niya. Pakiramdam niya may kung anong boltahe ng kuryenteng gumagapang sa kanya. Umaabot yun hanggang sa kaibuturan niya. Nagulat siya nang ilapat nitong kamay niya sa mukha nito. Wipe it. Utos nito habang hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Napalunok siya sa sinabi nito. Wala naman dumi. Ang dumi ay nasa utak niya mismo. Paano ba niya sasabihin dito? Pinagpapantasyahan na niya ito nang hindi nito nalalaman. Wala sa sariling hinaplos niya ang pisngi nito. Napatigil siya nang makitang pumikit ito. Malaya niyang pinaglakbay ang paningin sa mukha nito. Parang gusto niyang kabisaduhin ang bawat sulok na yon. Kitang-kita niyang pagpigil nito ng hininga. Kainis. Bigla niyang pinalis ang kamay sa mukha nito nang marinig itong nagsalita. Nag-iwas siya ng tingin. Paniguradong namumula na ang mukha niya. Biglang kabog ng malakas ang dibdib niya. Baka pagalitan siya nito. I think I'm done here. Anito't iniwan na lang siya. Nakailang hakbang na ito nang tawagin siya nito. Bago ko makalimutan, Mia, aside from cooking, you will do household chores also. Natigilan siya. Akala ba niya tagaluto lang siya nito?
Ba't di nito sinabi kanina na magiging katulong pala siya? Naiiling na sinundan niya ito ng tingin. Napapasabunot ito sa buhok nito. Narinig niya din ang sunod-sunod na pagmumura nito. Hinarap niya ang mga sangkap pagkapasok nito at sinimulang hiwain. Mukhang pang chicken curry ang mga naroong sangkap kaya iyon ang niluto niya. Matagal bago lumabas ng silid nito si KF. Paglabas nito bagong paligo na naman ito. Baka diring-diri sa kamay niya. Nag-focus na lang siya sa niluluto niya. Alam niya nakatunghay ito sa kanya. Luto na rin ang kanin kaya nag-ayos na siya ng mesa. Naghugas na rin siya ng maigi ng kamay dahil baka mandiri na naman ito. Naghanda siya ng plato, kubyertos at baso na gagamitin nito. Naglabas din siya ng pitsyal mula sa ref nito. Pinatay niya ang kalan at nagsandok ng uulamin nito. Sinunod niya ang kanin. Naglagay din siya ng tubig sa baso nito. Tapos na po, magalang niyang sabi at tumingin dito. Nakasandal ito sa glass wall ng kusina nito. Sobrang layo nito sa kanya. Problema kaya nito? Lumapit ito sa mesa kapag gawan. Umikot ito sa kaliwa. Halatang umiiwas ito sa kanya na para bang may germ siya at takot itong mahawaan. Nagpaalam siya ng maupo na ito. Sa sala po muna ako, sir. Paalam niya at tumalikod na. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang maulinigan ang tinig nito. Sit down. Matigas na sabi nito. Siya bang kinakausap nito? At pinapaupo siya? Lumingon siya dito. Madilim ang mukha nito kaya napaisip na naman siya kung anong nagawa niyang kasalanan. Baka hindi masarap ang pagkakaluto niya. Pero bakit pinapaupo siya nito? Ako po bang kinakausap niyo, sir? Napapitlag siya ng ibagsak nitong hawak na kutsara sa plato. May iba pa ba akong kasama dito, Miss Ramones? Halatang inis sa boses nito. Do I need to repeat? Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Bumalik siya at dali-daling naupo sa upo ang nasa harap nito. Nagpakawala na naman ito ng buntong hininga, kaya napakunot noon na siya. Paano ka kakain kung wala kang plato at kutsara sa harapan mo, Mia? Inis na naman nitong tanong. Parang gusto niyang pagalitan ng sarili. Pero teka, wala naman kasi itong sinabi na kakain din siya. Literal na sinunod niya lang ito. Sabi nito na maupo siya. Eh di naupo siya. Wala namang problema. Sabay pa silang napatayo ng binata. Kukuha sana siya ng pinggan. Nagkatinginan sila ng binata maya-maya. Maupo ka. Utos nito. Napalunok na lang siya at naupo. Wala na siyang nagawa nang kumuha ito ng plato at kutsara. Tumayo pa ito ulit at kumuha ng tinidor. Gusto ko laging may kasabay kumain. Kaya pag out mo mula sa trabaho, huwag kang kakain sa kung saan. Dito lang. Sasabayan mo ko. Anito't sumubo ng pagkain. Tumango na lang siya dito. Tanging tunog ng kubyertos at pinggan na lang ang naririnig ng mga oras na yon. Nabibingi siya. Paborito niyo po ba ang chicken curry? Pukaw niya dito. Natigilan ito at tumitig sa kanya. Hindi. Paborito kasi yan ng babaeng mahal ko. Anito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Natigilan siya sa pagmuya. Kaya pala halos pang curry ang rekados na slack nito. Ang swerte naman ng babaeng tinutukoy nito. May kung anong lungkot siyang naramdaman. Sayang, may mahal na pala ito. Ngumiti siya dito kapag gawan at itinuloy ang pagkain. Hanggang sa paghugas ng mga pinagkainan ay malungkot siya. Hindi pa rin mawala sa isip niyang sinabi nito na may mahal na itong iba. Disappointed siya. Slight lang naman. Napasigaw siya ng mabitawan ng babasaging baso. Napatakip siya ng bibig kapag gawan. Napatingin siya kay KF na humahangos palapit sa kanya. Are you okay? Tanong kaagad nito. Tumango siya dito sabay tingin sa sahig. Naupo siya at mga hawakan ng nabasag na baso. Nang marinig ang boses nito. Sa sobrang gulat niya dito, sumagi ang daliri niya sa matalim na bahagi ng basong basag. Nanlaki ang mata niya nang makita ang dugong umagos sa daliri niya. Damn! Ani ni KF. Sabay hila sa kanya patayo. Iginiya siya nito sa gripo, tinugasan ang kamay niya. Hindi tumitigil ang dugo sa pag-agos. Napasigaw siya nang umangat siya sa eret, iniupo nito sa counter ng kitchen. Napasinghap siya nang inilapit nitong sarili sa kanya at may inabot sa taas ng cabinet. Napatingin siya dito, particular na sa muka. Gumagalaw ang kilay nito. Maging ang labi ay kumikibot habang may inaabot ito sa taas niya. Napalunok siya nang maramdaman ng matigas na bagay sa pagitan ng hita nito. Hindi niya mapigilang mapalabi. Sunod-sunod ang paghinga niya dahil dito. Buti na lang nakuha na nitong gustong kunin. Dahil kung hindi baka tuklawin na siya nito. Medicine kit pa lang kinuha nito.
Naglabas ito ng bulak at hinugasan ng alkohol ang sugat niya. Saka nilagyan ito ng betadine. Binalot din ito iyon pagkatapos. Hindi niya maiwasang mapahanga sa binata. Lalo lang lumalakas ang kabog ng dibdib niya dito. Nagtama ang kanilang paningin nang mag-angat ito ng tingin. Magkapantay na sila nito. Napatingin ito sa labi niya. Naabutan din itong paglunok niya. Akmang iiwas niyang tingin ang hawakan itong batok niya. At walang sabi-sabing hinalikan ang nakaawang niyang labi. Hindi siya agad nakahuma sa ginawa nito. Nakatingin lang siya sa binata. Nakapikit ito habang nilalasap ang inosente niyang labi. Hindi niya alam kung anong gagawin. First kiss lang naman niya ang Adonis na ito. Move your lips, baby. Hanas nito at muling sinakop ang labi niya. Kagaya ng utos nito. Kumilos siya. Tinugon niya ito. Sinalubong niya ang bawat halik nito. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niya. Ginagaya niya lang ito. Hinawakan nito ang mga kamay niya at iniyakap sa batok nito. Matagal-tagal ang pinagsaluhan nilang halik, kaya kapwa sila hingal ng bumitaw. Sir KF, anas niya. Nakaawang ang labi nito nang tumitig sa kanya. Kyle, call me Kyle, Mia. Do you have a boyfriend? Anitong humahangos na animoy galing sa takbuhan. Umiling siya dito bilang pagtugon. Ngumiti ito sa kanya ng matamis sabay sabing, Good. 3 araw na mula nang mangyaring mainit na tagpong yung sa pagitan nila ni Kyle. Hiyang-hiya siya pagkatapos. Hindi man lang siya kumontra. Bagkus ay tinugon ito. Ngayon niya lang napagtanto ng sobrang rupok niya pala. Bakit kasi ganun ang epekto ng binata sa kanya? Kontrol-kontrol din pag may time. Ani ng isang tinig sa isip niya. Pagkagaling sa opisina, dumediretso na siya sa HDA. Inaabala niyang sarili sa paglilinis sa tuwing lumalabas ng silid ang binata. Hindi naman niya totally maiwasan ito dahil amo pa rin naman niya. Panay ang utos nito sa kanya kahit wala namang kwentang mga pinapagawa nito. Pero mabibilis lutuin ang iniluluto niya. Kung kumakain man sila ng sabay, hindi niya ito kinakausap at binibilisan din niyang pagkain. Kailangan siyang umiwas. Siyang dapat kumontrol. Napatingin siya sa gawin ng sala nang makarinig ng pag-strum ng gitara. Malapit na siyang matapos sa niluluto. Napangiti siya nang marinig ang sunod-sunod na pagtugtog nito. Pamilyar sa kanya iyon. Ilang sandali pa ay narinig na niyang pag-awit nito. Ani ng malamyos na himig ni Kyle mula sa sala. Pwede naman. Wala sa sariling sagot niya dito. Sabay ngiti. Bigla niyang tinakpan ng bibig dahil baka marinig siya nito. Smile na lang ang ginawa niya ng mga sumunod na sandali. Lalo siyang ginanahan sa pagluluto dahil sa boses ng binata. Kung kilig man lang ang pag-uusapan, magaling si KF, lalo na kapag nasa stage. Pero hindi pa siya nakapunta sa kahit anong concerts ng banda nito. Sa TV, sa YouTube at sa social media niya lang ito nakikita. Malapit na siyang matapos sa paghahanda ng mesa. Tapos na din siyang magsandok ng ulam. Tumingin muli siya sa gawin ng sala. Ibang awitin naman ang inaawit nito. Kasama yun sa album ng banda nito. Gusto niya sanang patapusin ang ginagawa nito. Pero sa huli hinayon din siya ng mga paa papunta sa sala. Baka kasi lumamig na ang sabaw. Sinigang na baboy ang niluto niya at may gulay din. Napatigil ang binata nang makita siya. Luto na po, sir. Nakayuko siya ng bahagya. Ayaw niyang tingnan ito sa mata. Okay, sabayan mo akong kumain. Anito't ipinatong ang gitara sa may center table. Nauna siyang naglakad pabalik ng kusina nito. Alam niyang nakasunod ito sa kanya. Napatigil siya sa paglalakad ng unahan siya nito. Hinila nito ang lagi niyang inuupuan kaya napatingin siya dito. Sit. Anito't nginuso ang upuan. Nahihiyang naglakad siya at umupo. Thank you po. Aniya dito. Hindi pa rin inaalis ng binata pagkakahawak sa upuan. Cut the po, Mia. And please, call me Kyle. Bulong nito sa kanya. Biglang nagtayuan ang balahibo niya. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi sa tinig nito. Bakit ba may pabulong-bulong patong nalalaman sila lang naman na dalawang narito ngayon? Understand? Anito ulit. Napapikit siya. Okay. Pagkasabi niya ay naglalakad na ito patungo sa pwesto nito. Nakatingin ito sa kanya habang nagsasandok ng pagkain nito. Tahimik lang siyang sumusubo. Panay naman ang puri nito sa luto niya.
Isang tanong, isang sagot lang siya dito lagi. Muntik na siyang mabulunan ng tanungin siya nito. Are you avoiding me? Nito tumitig sa kanya. Hindi po. Are you sure? Tanong ulit nito. Opo, magalang niyang sabi. Pero napailing ito. Sabi ng tanggalin mong salitang po o kaya opo. Ganun ba ako katanda? At nahihirapan kang tanggalin ng po? Isa pang sabi ng po makakatikim ka sa akin ng... Never mind. Basta sundin mo na lang ako. Uminom ito ng tubig kapag kuwan. Okay, nahihiyang sabi niya dito. Naiiling siya sa tinging ipinupukol nito sa kanya kaya hindi siya makakain ng maayos. Why are you still single, Mia? Napahawak siya sa lalamunan niya. Muntik na siyang mabilaukan sa tanong nito. Inigit niya ang baso na may lamang tubig at ininom iyon. Pagkatapos ay tumingin siya dito. Wala pang nagkakamaling mandigaw eh. Sagot niya sa tanong nito. Narinig niya ang tila pagtikhim nito. Why do women always say that? Parang proud pa kayong sabihing pagkakamali ang ligawan kayo. Hindi naman, nakasanayan lang kasi naming sabihin. Instead na wala. Napaangat lang ito ng kilay sa sinabi niya. Okay. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Parang gusto niyang matawa sa tanong nito. Bakit ba nito itinatanong iyon? Yung mahal ako. Tipid na sagot niya dito. Natigilan ito. Parang gusto niyang bawiin ang sinabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na ito umimik. Tatanong-tanong pa kasi. Aniya sa isip. Sa kabilang banda ng puso niya, nakaramdam siya ng lungkot. May mahal na talaga ito. Humuhoping pa naman sana siya. Pero bakit? Bakit ito nangahas na halikan siya nung nakaraan? Dahil ba gusto lang nitong maglaro ng apoy? At siyang napili nito? Panay ang buntong hininga niya habang naguhugas ng mga pinagkainan. Pati tuloy siya hindi mapakali. Dapat okay sa kanya na hindi nito pinapansin. Umiiwas nga siya, di ba? Pero traidor na naman ang pakiramdam niya. Nalulungkot at naiinis siya. Hindi na kasi siya nito kinibos simula kanina. Natigilan siya sa paghakbang palapit sa sala nang marinig itong may kausap sa telepono. Galit na galit ito. Ma, please, ayoko. Hayaan mo akong maghanap ng... Hindi na niya narinig ang sinabi ni Kyle sa kausap dahil nakita siya nito. Tinapunan lang siya nito ng tingin saka mabilis na pumasok ito sa silid nito. Mukhang personal na at ayaw nitong marinig ng iba. Inabala niya ang sarili sa paglilinis. Araw-araw na lang niyang nililinis ang malinis. Nakukonsensya siya minsan. Hindi naman talaga madumi. Pero sa bagay, pagluluto naman yata ang pinaka-main task niya. Kakalabas lang niya ng ikatlong silid nang lumabas din ang binata. Napatingin siya sa hawak nitong telepono. Basag na iyon. Mag-ayos ka na, isasabay na kita. Sabi nito at pumasok muli sa silid nito. Mukhang hindi pwedeng tumanggi. Wala ito sa mood. Hindi siguro naging magandang pakikipag-usap nito kanina sa telepono. Hindi naman madudurog ang telepono kung magandang usapan ng mga ito. Tumayo siya kaagad pagkalabas nito ng silid. Bihis na ito. San kaya ito pupunta ng ganoong oras? Sumunod siya rito nang maglakad ito patungong pintuan. Nahiya siya bigla nang hintayin siya nito sa pinto. Pinauna siya nito makalabas. May pagka-gentleman pa rin pala ito kahit nawala sa mood. Maging pagdating sa sasakyan ay ipinagbukas din siya nito. Thank you. Aniya dito nang umayos ito ng upo. Pilit nang ngumiti lang ito sa kanya kapag kuwan. Kaagad na isinuot niya ang seatbelt pagkasara nito ng pinto. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makapasok. Bigla na lang iniwas ang tingin ng mapatingin ito sa kanya. Napasinghap siya nang bigla nitong inilapit ang sarili sa kanya. Nakatitig ito sa kanya habang may kinakapa ito sa gilid niya. Pigil ang hiningang sinundan niya ng tingin ng kamay nito. Hindi pala maayos ang pagkakabakal niya hanggang sa marinig niya ang pagtunog. Katunayan na nakabakal na ng maayos. Thank you, mahinang sabi niya. Bago nito pinaandar ang sasakyan ay hiningi nito ang address niya. At itinipa iyon sa screen na nasa harap nito. Tahimik ang buong biyahe nila. Hanggang sa makarating sa apartment niya. Baka ipagbukas pa siya nito, inunahan niya na itong buksan ang pinto sa gilid niya. Saka nagpasalamat dito. Tumango naman ito sa kanya. Akmang ilalabas na niya ang mga paan nang tawagin siya nito. Mia. Lumingon siya dito. Good night. See you tomorrow. Masuyong sabi nito sa kanya. Unang beses itong nagsabi ng ganoon simula na magtrabaho siya dito.
Puro tango at ingat lang ang naririnig niya dito. Good night then. See you. Nahihiyang sagot niya dito. Hinintay niyang makaalis ang sasakyan nito bago umakyat ng apartment.